Laging panalo ang mahinahong makipag-usap kapag tinanong ko kung bakit mo sinisigawan ang kaaway mo. Ano ay sasagot mo? Mapaasawa mo man yan, katrabaho, kapatid, kaibigan, pamilya mo. Bakit mo kailangan sigawan kapag mag-aaway kayo? Kailangan mo bang sigawan talaga para maintindihan ka? Kailangan ba talaga na malakas na boses para maintindihan ka? Itinataas mo ang boses mo para mag-gets ng kausap mo ang gusto mong sabihin? Ganito ka ba talaga humawak ng sitwasyon kapag may problema ka? At ang masama dito, naging normal na sa'yo ang itaas ang boses mo kapag meron kang gustong linawin. Palagay ko, kahit pag-gaano kalaki ang problema mo, hindi mo malulutas o mahahanapan ng solusyon ang kahit na anong gusto, kahit lumabas na ang ngalangala mo. Tanong, kapag nakakita ka ng aso at hinabol ka, kapag nagtaas ka ba ng boses, hindi ka nahahabulin? O kaya kapag may nakasalubong ka na ahas, o kaya matapang na tigre, palagay mo ba hindi na sila atake kapag malakas na ang boses mo? Sa totoo lang, hindi nalalagyan ng solusyon ang kahit na anong problema dahil lang ang lakas-lakas ng boses mo o kaya galit ka. Galit na galit ka. Pakikinggan ka dahil tama ang sinasabi mo. Pakikinggan ka dahil gusto nilang pakinggan ka. Dahil gusto nilang makipag-usap sa'yo. Dahil alam nilang naiintindihan mo sila. Feel mo ang nararamdaman nila. Again, kung tama ang sinasabi mo na nasa tamang tono, wala naman talagang gustong makinig sa mga taong sigaw ng sigaw. Kung mataas ang boses, umpisa pa lang naririndi na sila. Umpisa pa lang. Parang gusto mo nang tumakbo ng malayo. Malayo-malayo. Wala naman talagang nalilinaw kapag malakas ang boses ng bawat nag-uusap. Baka nga, pagkatapos ng ilang minuto, nanakit na sa bawat isa ang nag-uusap na yan. Mapaya ng kaunti, suntuhan na yan. Kaya sa mga taong nagdedesisyon na to walk away na muna para maiwasan ang mapasakit sa salita nila, nasa kanila ang respeto mo. Just imagine, marami ng gulo ang naiwasan ng mga taong ito. Kung nararamdaman mo na wala namang pinatutunguhan ng pag-uusap, yung tipong nagbumura at ibinabalik ang noon na wala namang kinalaman sa pinag-uusapan ninyo, tama lang. Tama lang ang gagawin na paglayo na muna. Kapag okay na, nakapag-isip-isip na, kapag na-absorb na ang mga bagay na dapat intindihin at kapag sure ka na na magiging relax at maayos ka ng kausap o kaya ang mismong kausap mo, pwede na. Pwede nang ituloy ang pag-uusap dahil sure akong mas maiksik ang oras na magagamit nyo o wala na kayong sasayangin ng oras dahil bukas ang bawat isa na tumanggap ng ibang pananaw o opinyon ang bawat isa. Ulitin ko lang, it doesn't matter what will you say, it's how you say it. Sabi nga sa 1 Peter 4:8, above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins.